September 9, 1988, isang residente sa rural na bahagi ng Sydney, Australia ang nakapansin sa abandonadong kotse. Ilang oras na itong nakaparada sa daan at hindi pa rin ito binalikan ng may-ari. Kaya ang nakakita ay nagpatawag na ng mga pulis. Ngunit nang sinuri na nila ang kotse, ay laking gulat na lang nila nang makita ang eksena sa loob. Sigurado ang mga pulis na may kakaiba at kakilakilabot na nangyari dito. Sa loob ay nakita nila sa backseat ang isang underwear na pambabae. At sa di kalayuan ng kotse ay may natagpuan pa silang handbag na halatang hinalughog at kinuha ang mahahalagang laman. Sa pamamagitan ng registration ng kotse ay nakumpirma nila kung sino ang nagmamay-ari nito. Pagmamay-ari ito ng 20 taong babae na si Janine Balding. Kaya tumawag na sila sa current residence nito para kumpirmahin ang kalagayan ni Janine. Ngunit, nalaman na lang nila mula sa kapatid nitong babae at fiancé na hindi pala ito nakauwi at nakumpirma din ng mga pulis na hindi din ito nagpakita sa pinagtatrabahuan. Ano kaya ang nangyari kay Janine at nasaan na siya? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Magsisimula ang kwento natin sa Wagga Wagga, New South Wales, ang pinakamalaking inland city sa Australia. Ang syudad na ito ay kilala din dahil sa mga nagagandahang mga destinasyon, mga natural na tanawin at mga kalikasan. Katulad na lang ng Wagga Wagga Botanic Gardens, mga museo, art gallery, mga tabing dagat, mga lawa at marami pang iba. Kaya dinarayo ito ng mga lokal at internasyonal na mga turista. At taong 1967, ang syudad na ito ay tinatansyang may mahigit 40,000 mga residente na. At kabilang sa mga residente dito ay ang mag-asawang Beverly at Kerry Balding. May 4 naman silang mga anak. Isa sa mga ito ay si Janine Balding na ipinanganak dito noong October 7, 1967. Ayon pa ng mga magulang at mga kapatid, ay mailalarawan nila si Janine na masayahin kahit noon pa man. Kaya lumaki ito na napapalibutan ng mga kakilala at mga kaibigan. Ngunit, noong nagtapos na sa pag-aaral si Janine, ay napagdesisyonan nitong sumunod sa kanyang nakakatandang kapatid na nauna nang pumunta sa Sydney. At agad naman siya naghanap dito ng mapapasukan trabaho. At natanggap naman siya bilang bank teller sa isang bangko. Madali lang din pakisamahan si Janine, kaya agad din siya nagkaroon ng mga kaibigan dito. Isa sa mga ito ay si Steven Moran, na di naglaoy naging nobyo na niya. Hindi rin nagtagal, taong 1988, ay engaged na sila ni Steven. Ayon pa ng mga kaibigan at pamilya niya, ay excited na si Janine sa darating na pag-iisang dibdib nila ng fiancé sa darating na taong 1989. At pinaghahandaan din ito ng magpartner. Nakabili sina Janine at Steven ng isang bahay na nasa Berkeleyville, New South Wales, para magamit nila ito kung magsasama na sila. Pero napagdesisyonan nilang parentahan muna ang bahay para makapag-ipon sila ng funds na gagamitin sa kasal nila sa taong 1989. Ngunit bago ang kasal na ito, si Janine ay nakatira pa sa isang apartment sa Sydney kasama ng kapatid niyang babae. At marami pa sana siyang plano para sa mga pangarap. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi din niya ito makakamit nang dahil sa trahedyang mauulit na naman sa pangalawang pagkakataon dito sa Sydney. Sa taong to ay presko at tumatak pa sa isipan ng mga residente ang isang trahedya na nangyari pa noong 1986. Ito ay 2 taon bago ang sasapitin ni Janine. Taong 1986 nang ang isang nurse sa isang ospital sa Sydney na nagngangalang Aneta Kobe ang tinambangan ng 5 kalalakihan na miyembro ng gang. Dinukot nila si Anita habang ito ay naglalakad sa train station papauwi. Pagkatapos ay dinala nila ito sa sakahan at doon ay pinagsawahan ng 5. Sa sumunod pa ng mga araw ay natagpuan na lang ng isang magsasaka ang katawan ni Anita. Sa kabutihang palad ay mabilis ang investigasyon at isa-isang naresto ang 5 suspetsado at ang mga ito ay nakonbekto sa sinapit ni Anita. Ayon pa ng mga officers, ang kasong ito ay nalabel as Australia's shocking case. Dahil ang detalyadong sinapit daw ni Anita ay ang pinakamalala na nangyari sa isang biktima. Ang kasong ito ay tumatak na at naging bangungot sa mga kababaihan sa Sydney.
Walang sinuman ang mag-aakala na mauulit na naman ang trahedyang ito sa taong 1988 at sa ibang biktima na walang iba kundi si Janine Balding. Ngunit sino-sino kaya ang masalarin ni Janine? September 7, 1988 ay doon natulog si Janine sa apartment ng fiancing si Steven. Kinabukasan ay nagpaalam na siya na pupuntang trabaho at nag-drive si Janine patungang Sutherland train station at iniwan ang kanyang kotse sa parking lot dito. Pagkatapos ay sumakay na siya ng tren papunta sa George Street kung saan nagtatrabaho siya bilang bank teller. Gabi na nang matapos sa trabaho si Janine, napagdesisyonan niyang hindi muna umuwi sa apartment nila ng kanyang kapatid na nasa Sydney lang. Plano niyang doon ulit matulog sa apartment ng fiancé. Kaya sumakay siya ulit ng tren papuntang Sutherland para kunin ang kanyang kotse doon sa parking lot. Lingid sa kaalaman niya na sa parking lot ay may nag-aabang na palang grupo na planong mangdukot kahit sinong babae na kanila matipuhan. Ang grupong ito ay binubuo ng 5 mga homeless na mga kabataan. 4 na miyembro ay puro mga lalaki at ang isang miyembro ay babae. Ang pinakamatanda sa grupong ito ay nagngangalang Stephen Shorty Jamison, 22 taong gulang. Si Shorty ay ilang beses nang tumakas noon sa youth center, kaya ito ay naging homeless. May mababa lang din ito na IQ. Meron din siyang mahabang criminal record. Kabilang na dito ay ang pang-atake niya ng mga kababaihan, robbery at malicious wounding. Sumunod ay ang nagngangalang Matthew Elliot, 16 na taong gulang. Napaka-agresibo nito at pasaway sa pamilya hanggang sa ito ay naglayas na at gumawa ng mga lesser crimes. Kabilang na dito ay theft, robbery, arson at assault. Labas-masok din siya noon sa mga youth institutions at mas piniling gumawa ng krimen at naging homeless. Ang sunod kay Matthew ay si Bronson Blessington, 14 na taong gulang. Siya ang pinakabata sa grupo. 9 na taong gulang siya noon nung umalis sa tahanan nila at naging homeless. Ang mga krimen naman nito ay mga iilang pagnanakaw. Sumunod ay si Wayne Wilmot, 15 taong gulang. Ilang beses na itong palipat-lipat sa iba't ibang mga foster homes. Ngunit ito ay tumakas at piniling maging homeless. Ang mga krimen din nito noon ay ilang pagnanakaw at harassment. Ang babae naman nilang miyembro ay nagngangalang Carol Arrow, 15 taong gulang. Nobya ito ng isang miyembro na si Wayne Wilmot. Naglayas din ito at may mababa lang din na IQ. Kaya dito sa Sydney ay madali lang siyang ginugulangan ng ibang tao. Wala siyang sariling desisyon. Bago pala pumunta ang grupo nila sa train station, ay nagkatipon-tipon pa sila at ipinagmamalaki pa ang mga ginawang krimen nila noon. Hanggang ang kamiyembro nilang si Bronson ay nagmungkahing gumawa na lang silang 5 ng pinakamalalang krimen. Ayon pa ni Bronson ay mambiktima na lang daw sila ng random girl na mag-isa lang doon sa train station. Katulad daw sa nangyari noon kay Anita Kobe. At wala man lang ni isang miyembro nila ang tumutol. Naging excited pa ang lahat sa plano nila. Kaya gabi noong September 8 ay sumakay na sila ng tren sa Central Station papuntang Sutherland Station. Ngunit habang sakay pa sila sa tren ay nagsimula na silang manakot ng mga kababaihang pasahero. Pero dahil nga may mga saksi, kaya pinigilan muna nila ang mga sarili. At 5 PM na silang nakarating sa Sutherland Station. Naghintay-hintay lang sila dito hanggang sa sumapit ang gabi. Una naman nilang natipuhan ang dalagang nagngangalang Christine. Nasa parking lot ito sa tagong bahagi ng istasyon ng tren. Malapit na siya sa kanyang kotse nang makita ang isang grupo na nakatitig sa kanya na para bang may masamang binabalak. Sa kabutihang palad ay nakapasok agad si Christine sa kanyang kotse. Ngunit nang nasa loob na siya ay pinalibutan naman siya ng 5. At nakita niya ang isang miyembro na may hawak-hawak na patalim. Kaya mabilis pinatakbo ni Christine ang kanyang kotse papauwi. At agad siyang nagsumbong sa kanyang fiancé. At nagtungo sila sa police station para i-report ito. Pagkatapos ay bumalik si Christine kasama na ng kanyang fiancé doon sa istasyon ng tren para kumpirmahin kung nandoon pa ba ang grupo. Sa oras ring ito ay kakarating lang ni Janine Balding sa parking lot para kunin ang kanyang kotse. At dahil pumalpak ang plano ng 5 sa unang target nila na si Christine, kaya naghanap na naman sila ng panibagong target. At si Janine ang kanilang nakita.
Agad naman nilang tinambangan si Janine habang ito ay nasa labas pa ng kotse. Ang mga kaganapang ito ay nabuta naman ni Christine nung siya ay bumalik na sa parking lot kasama na ng kanyang fiancé. Ngunit hindi sila makatulong dahil may dala-dalang patalim ang grupo. Kaya muli silang bumalik sa police station. Ang kaawa-awang si Janine ay puwersa naman siyang isinilid sa backseat ng kanyang kotse. At pagkatapos, ibiniyahin na siya ng 5 pakanluran sa Sydney. Nang dumating na ang mga pulis, ay nahuli na sila. Ang nagmamaneho naman ng kotse ni Janine ay si Wayne Wilmot at nasa tabi nito ang nobyang si Carol. At habang nasa backseat si Janine, ay una naman siyang pinagsawahan ni Matthew Elliot. Habang si Bronson ay tinutukan siya ng patalim para hindi siya makapanglaban. At si Shorty naman ay pinigilan ang kabilang braso ni Janine. Sa mga oras na ito ay labis na ang pagmamakawa ni Janine, napakawala na siya. Ngunit wala ni isa ang naawa sa kanya, at nagtatawanan lang ang 5. Si Wayne Wilmot na nasa driver's seat ay mas lalo lang na-excite nang makarinig siya sa sigaw ni Janine. Kaya inutusan niya ang nobyang si Carol na bunutin ang kanyang batuta at paglaruan. Mahigit 1 oras namang ibiniyahin nila si Janine sa western suburbs ng Sydney. At bigla na lang ding iminungkahi ni Bronson na wakasan na lang nila ito at idispatsa. Kaya dinala nila si Janine sa Menchenbury. Dahil dito ay may water dam pala. Ngunit nang makarating na sila dito, ay muli na namang pinagpiestahan ang bihag ni na Elliot, Bronson at Shorty. Pagkatapos ay ginapos na nila ito, kinaladkad at binuhat mula sa bakod. Saka na nila ito isinubsob sa mababaw na water dam. Ang dalawa naman na sina Carol at Wayne ay nagpaiwan lang sa kotse at itinuloy ang paglalaro nila sa isa't isa. Nang nakumpirma na ng 3 na tuluyan ang lumisan si Janine, ay saka naman nila tinanggal ang mga alahas nito, kasama na ang engagement ring. Hinalughog din nila ang handbag nito at kinuha ang mga bank cards. Kasamang nakuha ang papel na may mga nakasulat na mga passwords ng mga bank cards. Pagkatapos ay bumalik na ang 3 sa kotse. Ngunit sa kalagitnaan ng muli nilang pagbiyahe, ay saka naman nasira ang kotse. Kaya inabandona na lang nila ito sa gilid ng daan at naglakad na lang sila patungo sa lungsod. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa bangko at ini-withdraw ang daang-daang inipon ni Janine. Pinaghatian naman nilang 5 ang pera. Sa gabi ring ito ay unang inakala ng fiancé na si Steve ay nag-overtime lang si Janine sa trabaho o di kaya ay may ibang lakad. Kinabukasan, September 9, ay saka na natagpuan ng isang residente ang abandonadong kotse. At sa investigasyon ay natagpuan nga ng mga pulis ang underwear at handbag. Agad naman nilang nakumpirma na ang kotse ay pagmamay-ari ni Janine Balding sa pamamagitan ng car registration. Saka na kinabahan ang kapatid ni Janine at ang fiancé niya na si Steven nang napatawag na mismo sa kanila ang mga pulis at tinahanap si Janine. At dahil nga hindi ito nakauwi, kaya pinagdududahan na ng mga pulis na malamang ito ay nabiktima na. Ang otoridad sa Sydney ay agad namang nag-assign ng investigador sa pagkawala ni Janine. At ang investigador na ito ay ang lead investigator din na na-assign noon sa kaso ni Anita Colby. Hindi rin sila mahihirapan sa pagtugi sa mga may sala kay Janine dahil agad nilang natunton ang dalawa na sina Elliot at Bronson. Sa araw ring ito ay nagnakaw na naman pala ng panibagong kotse sina Elliot at Bronson at narinig sila ng isang homeless social worker na nag-uusap sa bagong ninakaw na kotse. Kaya agad silang inireport sa mga pulis at naresto. At una lang silang tinanong sa carjacking case. Ngunit hindi inaasahan ng mga pulis na may malaki pala silang ibubunyag. Inamin ng dalawa na may alam daw sila sa pagkawala ni Janine Balding. Pinalabas pa ni na Elliot at Bronson sa mga pulis na kilala daw nila ang tumapos kay Janine at alam din daw nila kung saan matatagpuan ang katawan. Sinamahan pa nila ang mga pulis sa Menchenbury para ituro ang lokasyon ni Janine. Ayon pa ng mga officers ay hindi nila halos masikmura ang estado nito nang ito'y niretrieve nila mula sa water dam. Napakalala ng estado nito na maihalin tulad nila sa nangyari noon kay Anita Colby. Una namang itinuro ni Elliot at Bronson ang magkasintahang Wayne Wilmot at Carol Arrow. Nadakip ang mga ito sa Kingsbury. At sunod na naaresto si Shorty sa Queensland. Inamin naman nila ang detalyadong nangyari noong gabi ng September 8. Subalit parehong sinabi ng 5 na ibang tao daw ang mastermind sa pagtapos kay Janine.
Nagawa pa nilang magbintang ng ibang tao para hindi sila madiin sa kaso. Ngunit, agad namang napatunayan ng mga pulis na inosente ang pinagbintangan nila dahil may matibay din itong ebidensya kung nasaan siya nung gabing yon. Kaya bumaling muli ang atensyon ng mga pulis sa 5 suspetsado at hindi na nila maitatanggi pa ang krimen dahil may mga saksi na nakakita sa kanila. Kabilang na dito si Christine na unang potential victim nila bago kay Janine. At may nakakita din sa 5 na nag-withdraw sa bangko. Sa simula ng trial ay isa-isa namang nagbigay ng testimonya ang 5 mga suspetsado kung ano ang mga nangyari sa pagdukot nila kay Janine. Ngunit may inilahad din ang prosecution na bagong ebidensya. Ito ay ang DNA test. Ang DNA na nakuha kay Janine ay nag-match kay Elliot at Bronson at hindi nag-match ang DNA ni Shorty. Hinihinalaan na marahil natanggal ang DNA ni Shorty dahil partially submerged ang katawan sa tubig nang ito ay matagpuan sa water dam. Sa panahong to, ay bago pa lang na-introduce sa Australia ang DNA testing na gamitin sa mga kaso. Kaya ang sinapit ni Janine ay ang kauna-unahang nangyari sa Australian legal history na ginamitan ng DNA test na nakapag-konbekto sa mga suspetsado. Sa katapusan ng paglilitis, ay napatunayan ng guilty sa kasong murder sina Elliot, Bronson at Shorty. Binigyan naman sila ng life imprisonment na walang posibilidad sa parol. Dinagdagan pa ito ng 25 years imprisonment. At si Bronson ang naging pinakabatang nahatulan ng life imprisonment sa Australia sa edad niyang 14 na taong gulang. Si Wayne Wilmot at si Carol Arrow ay binigyan lang ng lighter sentence. Considered lang sila as accessories of the crime dahil hindi sila physically nag-participate sa sinapit ni Janine. Si Wilmot ay binigyan ng 7.5 years imprisonment. Si Carol naman ay binigyan lang ng 19 na buwan dahil napatunayan na meron pala itong serious mental deficiency. Paglipas ng mga taon, ang mga magulang ni Janine ay patuloy na bumabalik sa korte para tumutol sa pag-apil ng mga salarin. Ngunit nang pumanaw na sina Mr. and Mrs. Balding, ay pinagpatuloy pa rin ang ipinaglalaban nila ng nakababatang kapatid ni Janine na si David Balding. 10 years old lamang siya noong nangyari ang trahedya ng kanyang kapatid. Magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ipinaglalaban ni David na hindi maaprubahan ng apil ang mga kriminal ng kanyang kapatid. At dito po nagtatapos ang nakakakilabot na kwento ni Janine Balding. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.